Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, August 22, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ng Queenship of Mary. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 9, verses 1 to 6, sinabi ng Propetang Isaias na ang mga nasa kadiliman ay makakakita ng dakilang liwanag. Isang batang tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Sa Ebanghelyo naman, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 26 to 38, ipinahayag ng Anghel Gabriel ang magandang balita kay Maria. Sa kanyang mapagpakumbabang oo, tinanggap niya ang misyon na magiging ina ni Jesus, ang hari ng mga hari. Dahil dito, kinoronahan siya ng Diyos bilang reyna ng langit at lupa. Ngunit, ano naman ang kahulugan ng pagkakarina ni Maria? Kapag sinabing reyna, madalas iniisip natin ay kapangyarihan, yaman at gintong korona. Ngunit kakaiba ang pagkarina ni Maria. Siya ay naging reyna hindi dahil sa posisyon o kayamanan, kundi dahil sa kanyang mapaglingkod na puso, kababaang loob at tiwala sa Diyos. Ang kanyang korona ay hindi ginto, kundi pananampalataya, sakripisyo at pagiging ina na nagmamahal at nag-aalaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya si Maria ay huwaran ng mga sundalo at kanilang mga pamilya. Para sa atin, lalo na sa mga sundalo at pamilya, malinaw ang aral. Ang tunay na pamumuno ay paglilingkod. Ipinakita ni Maria na ang dakilang pinuno ay hindi yaong sinusunod ng marami, kundi yaong handang maglingkod ng tapat at may pagmamahal. Tulad ng isang ina, hindi niya iniiwan ang kanyang mga anak. Siya ay nananalangin para sa atin, sumasama sa ating laban, sa larangan man ng digmaan, sa ating mga tahanan o sa ating personal na pagsubok. Kaya ang simpleng oo ni Maria ay nagbukas ng daan sa kaligtasan ng mundo. Tayo rin ay inaanyayahan ng Diyos araw-araw na magsabi ng ating sariling oo. Oo sa katapatan, oo sa kabutihan, oo sa pagmamahal. Ang kanyang pagiging reyna ay paalala na dapat nating hayaang mamuno ang prinsipe ng kapayapaan, hindi lamang sa ating puso at pamilya, kundi maging sa ating hukbong sandatahang lakas at sa buong bansa. Kaya ngayong ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagkakarina ni Maria, huwag lamang nating igalang ang kanyang titulo, kundi tularan natin ang kanyang halimbawa, ang maglingkod ng may pag-ibig, sumunod ng may kababaang loob, at magtiwala ng lubos sa Diyos. At bilang mga sundalo at pamilya, magtiwala tayo na hindi niya tayo iiwanan. At ang kanyang anak, si Jesus, ang tunay na hari, ang ating lakas at kapayapaan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria, Reyna ng langit at ina namin, ipanalangin mo kami upang kami ay maglingkod ng may pananampalataya, upang kami ay maglingkod ng may pananampalataya, mapagpakumbaba at may pagmamahal. Samahan mo ang aming mga sundalo at kanilang mga pamilya. Ingatan sila sa panganib, bigyan ng tibay ng loob sa kanilang misyon,
at ilapit palagi sa puso ng iyong anak, sa Jesus, na aming Hari at tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.